So last week, ang ating pulpit message ay the perfect love of God. And through that message, isang bagay lang yung dapat ay pinanghawakan natin, na tayo ay mahal ng Diyos. God loves you. Amen? O, sabi mo sa tabi mo, mahal ka ng Diyos. Sa kabila naman, mahal ka ng Diyos. Amen. So tayong lahat ay mahal ng Diyos. So, naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos ngayon kasi wala yung mga Pakistan. Ang hirap mag-English eh. Ayan. So let us confess our faith. Jesus is the Christ, Son of the living God. Amen. So, sabi niya doon sa ating verse na binasa kanina, "For God so loved the world that He gave His only Son." So ano ba yung mundo? What is the world? So kung titingnan, ano ba yung mundo? Bakit sinabi doon na for God so loved the world, di ba? So sabi niya dito, it is the people who are child of the devil. Ito yung mga tao na anak ni Satanas, di ba? Nung ang tao, siya ay nagkasala at siya ay nahiwalay sa Diyos, ang buhay niya ay naging kontrolado ni Satanas. Kaya nga every time na binabanggit yung mga makamundong bagay, di ba? Parang lagi nating ina-associate siya sa mga negative things. Pero bakit sinabi sa John 3:16 that for God so loved the world? Ibig sabihin ba, mahal ng Diyos yung mga makamundong bagay? Yun ba ang ibig sabihin nun? So, ano ba yung meron sa mundo? Sabi niya doon, they are the people who are child of the devil. So, bakit? Kasi yung tao, nung siya ay napailalim sa pangyarihan ng Satanas, wala siyang ibang nais kung hindi sundin yung nais ni Satanas. At dahil dito, tayo ay naging kaaway ng Diyos. At yung mga sumpa at pagkawasak ay pumasok sa ating buhay. Pangalawa, sabi niya dito, they are people who are sinners, makasalanan. Sino dito walang kasalanan? Taas ang kamay. Ibig sabihin, kasama tayo doon sa mundo, di ba? Tayong lahat ay makasalanan. Sabi niya dito, no amount of good works can please God. Dahil tayo ay nandoon sa mundo, kasama tayo doon sa mundo, ibig sabihin, lahat ng magagandang bagay na ginagawa natin, ano man ito, hindi nito kayang i-please ang Diyos. Wala tayong kayang gawin para ang Diyos ay matuwa sa atin. Sabi nga sa Bible, yung mga mabubuting gawa na ginagawa natin, ito ay maruming basahan sa Kanyang harapan. So, we are people. They are people na mga tinatawag na makasalanan. At dahil tayo ay makasalanan at hiwalay sa Diyos, lahat ng bagay na ginagawa natin, kahit na mabuti, sa tingin natin, ito ay nagdadala ng pagkawasak. Di ba? Sa tingin nyo, yung mga nag-imbento ng mga plastic, inisip ba nila na, i-imbento ko ng isang bagay na makakasira sa kalikasan? Di ba? Kasi ang hirap naman magdala ng isda tapos nakalagay sa paper bag. Di ba? Pag uwi mo, yung ine-expect mo, meron kang uulamin na isda. Pag tingin mo, wala na. Di ba? Kaya na-imbento yung plastic. Pero, nakakita na ba kayo ng tao na nag-imbento ng plastic at ang nasa isip niya, gagawa ko ng plastic para wasakin ang kalikasan, para wasakin ang mundo? Nakakita na ba kayo ng nag-asawa at ang pangarap niya, gusto kong bumuo ng wasak na pamilya? Gusto ko yung anak ko, tawag dito, pag-alagala lang siya sa kalsada, uhugin, walang damit, mabaho. Yung asawa ko, ituturing ko siyang prinsesa, nakaupo sa tasang basag. Yan. Di ba? So, meron bang ganon? Wala. Lahat ng tao na ipinanganak sa mundo, gusto nila puro mabubuting bagay para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, di ba? At sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Pero dahil tayo ay nasa mundo, tayo ay makasalanan, lahat ng bagay na ginagawa natin, it will bring destruction. Bakit? Kasi tayo ay nakapailalim doon sa Genesis 3, 6, and 11 na problema. So sabi niya, pangatlo, people who are separated from God.
So bakit nga ba lahat ng problema ay naranasan natin? Kasi ang mundo ay hiwalay sa Diyos. Bakit may mga tanong sinasabi nila, bakit may mga hindi magagandang bagay na nangyari doon sa mga taong mabubuti? Mababait naman sila, pero bakit may mga hindi magagandang bagay na nangyari sa kanila? Di ba? Kasi nga, ang tao ay hiwalay sa Diyos. At kahit na gaano ka kayaman, kahit na gaano kataas yung pinag-aralan mo, ang ending ng buhay mo ay pagkawasak. Diba? Kahit na ilagay ka pa doon sa gintong kabaong, pag inilibing ka, patayuan ka ng kastilyo, tapos doon ka ililibing. Pagkatapos ng buhay mo, ikaw ay pupunta sa impyerno. At habang buhay, doon ka mananatili. Yun yung buhay ng isang tao na nasa loob ng mundo. Pero, sinabi doon, for God so loved the world. Tayo pala ay inibig ng Diyos. Kahit na tayo ay nandoon sa ganitong estado, ito yung estado na meron tayo ay inibig ng Diyos. Hindi pa tayo nakakagawa ng mabuti sa Kanyang harapan, hindi pa tayo nakakagawa ng isang bagay na pwedeng mag-please sa Kanya, pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin, nung tayo ay nandito pa sa ganitong kalagayan, ay nag-uumapaw. So, di ba? So, kung titignan natin yung kalagayan natin para tayong yung mundo nung hindi pa nilikha ng Diyos yung lahat ng bagay. Sabi sa Bible, ang mundo daw ay punong-puno ng kadiliman at emptiness at punong-puno ng chaos o kaguluhan. Pero nung sinimulang sinabi ng Diyos na let there be light, nagkaroon ng liwanag. Ibig sabihin, nung nagkaroon ng liwanag, nawala yung dilim. Di ba? Only through the love of Christ, yung kadiliman sa buhay natin ay mawawala. Amen? Yan. So, walang amount ng love ng tao. Diba? Kahit yung jowa mo ngayon, o yung asawa mo ngayon, diba? Araw-araw sinasabi niya sa'yo, I love you, mahal kita. Diba? Pero darating yung panahon ay sasaktan ka niya. Or may magagawa siya na makakasakit sa iyo kahit hindi niya naman sinasadya. 'Di ba? Pero ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa atin, ay perpekto. Ayan, at pangwalang hanggan. So sabi niya dito, God's love is unconditional. So sabi ko kanina, nung time na tayo ay nandoon pa sa mundo, namumuhay, o yung buhay natin ay nandoon sa tatlong bagay na yun na sinabi ko kanina, tayo ay unang inibig ng Diyos. Tayo ay unang minahal ng Diyos. So, hindi natin pwedeng sabihin na, hindi ako mahal ng Diyos kasi ganito ako. Hindi. Diba? Anong sabi doon kanina? Ito yung estado mo. Nung time na minahal ka ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na, magbago ka muna. Maldita ka kasi. Gusto ko muna maging mabait ka. Yan. Bago kita mamahalin. Hindi. Kaya nga sinabi dito, sabi niya, God's love is unconditional. So, at sabi niya dito, for God so loved the world, so God's love is perfect. Ayan, perfect. Ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto at ito ay sapat sa bawat isa sa atin. So, sa lahat ng ating mga pagkakamali, di ba? Failures, scars, at unbelief, tanging yung pag-ibig ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Di ba? So, kung yung tao, wala kang makitang pag-asa sa tao, normal yun. Kasi tao lang yan. Pero kung ang mata mo ay itutuon mo sa Diyos, lagi kang makakita ng pag-asa. So, sabi niya dito, pangalawa, God's love is complete, kompleto. Sabi niya, kapag ikaw ay nakakaramdam na ikaw ay nag-iisa, o kaya walang nakakaintindi sa'yo sa sitwasyon mo, di ba? Or wala kang mahanap na sagot. Yan. Or minsan parang feeling mo ikaw ay kulang o empty, walang laman. Sabi niya dito, only the love of God can fill you. Naranasan niyo na ba 'yon? Na mapunuan yung sarili ninyo ng pag-ibig ng Diyos. So, nung ako ay nagsisimula pa lang sa pananampalataya, ako ay high school. Actually, bata pa lang ako, nagpe-pray na ako ng acceptance prayer. Pero isa sa mga challenge ng lumaki sa simbahan, kasi ako ay pastor's kid, hindi ko alam kung kailan ko tinanggap si Jesus.
Di ba? Pag nag-share sila nag-share sila ng spiritual birthday nila, spiritual birthday ko ngayon kasi ngayon ko tinanggap si Jesus. Di ba? Ibig sabihin, pinanganak sila sa spiritual. Pero ako hindi ko alam kung kailan. Kasi bata pa lang ako, maliit pa lang ako, nag-acceptance prayer na ako hanggang lumaki ako. Ay nagpe-pray ako ng acceptance prayer. Pero ang pinaka naalala ko na talagang nagkaroon ako ng heart na mag-church, mag-join sa mga activity ng church, at talagang mag-aral ng malalim patungkol sa Diyos ay nung ako ay high school. Around 3rd year and 4th year high school. At sa isang worship, umaawit kami. So alam nyo naman yung mga typical na worship ng Pinoy, di ba? Nagatalunan yan sila, nagsisigawan. So, pero ako umiiyak. Lahat sila nagatalunan sila, hallelujah! Diba? Praise the Lord! Pero ako nandun ako sa sahig, umiiyak ako. Kasi merong isang word na narinig ko na parang may bumulong sa akin. Ang sabi niya sa akin, I love you, mahal kita. Yun lang yung word na yun na parang lumambot yung tuhod ko at hindi ko na alam kung anong nangyayari. At naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos na hindi ko kayang ipaliwanag kahit kanino. Na parang merong something sa puso ko na butas na natakpan. So, alam ko na yun yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? So, tanging ang pag-ibig lang ng Diyos ang pwedeng mag-feel ng ating mga kakulangan. Kaya nga sinabi na God's love is complete. Yan. So, God's love is everything. So, God's love is everything. Sabi niya dito, kung ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sapat sa'yo, wala nang iba pang bagay dito sa mundo ang pwedeng sasapat sa'yo. Di ba? Kahit na subukan mo lahat ng bagay dito sa mundo, ito ay hindi sasapat sa'yo. Bakit? Kasi ang tao, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At tanging ang Diyos lang ang pwedeng magpuno nung isang bagay na kulang sa atin, na inagaw sa atin ni Satanas. Yun ay ang Espiritu ng Diyos. Yun yung tanging bagay na pwedeng magbigay sa atin ng kasiyahan at tanging bagay na magbibigay sa atin ng satisfaction. So, no amount of money, no amount of education, no amount of fame and accomplishment will ever satisfy you. Enjoying the love of God is all we need. Amen. Meron ako isang narinig. Sabi niya, unahin mo muna magkaroon ng pera. Yan. Unahin mo muna magkaroon ng pera. Yun yung parang lagi kong naririnig sa kanya. Kasi kapag meron ka ng pera, masusolusyonan na lahat ng problema mo. No? Kaya mo na solusyonan lahat ng problema mo. Pwede mo bilhin lahat ng gusto mo. Pero sabi dito sa word, God's love is everything. Kahit na meron ka lahat ng bagay, kahit lahat ng pera sa mundo, meron ka, hindi ito yung makakapuno sa'yo. Ang tanging pag-ibig lang ng Diyos ang pwedeng magpuno sa atin. So sabi niya dito, next, God's love is ultimate sacrifice. So pinag-uusapan natin yung pag-ibig ng Diyos. So paano pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig? Di ba? Sa mga babae, pag merong nangliligaw sa kanila, at pag sinabing, uy, alam mo ba, crush kita. Ay, ganun ba? Crush din kita. Sige, tayo na. Di ba? Ganun, di ba? Pero alam nyo ba dati, nung panahon ni Pastor Dek, hindi ganun. Kailangan mo muna mag-igib. Kailangan mo muna magsibak ng kahoy. Kailangan mo munang mangharana. Bakit ginagawa nila yon? Bakit ginagawa nila yon? Kasi hindi lang nila basta sinasabi na I love you o mahal kita. Di ba? Pero ipinapakita nila sa kanilang ginagawa na ito yung pag-ibig ko sa iyo. Ito yung handa kong gawin, ito yung kaya kong gawin dahil sa aking pag-ibig. Di ba? So, ang Diyos, hindi niya lang sinabi sa tao na mahal kita. Pero sabi sa verse, He gave His only Son. Amen? Ibinigay niya si Jesus. Ano naman kung ibinigay niya si Jesus? Alam niyo ba kung anong pinagdaanan ni Jesus? Sabi niya, He humbled Himself. Si Jesus Christ He's the Word of God.
salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalikha ang lahat ng bagay. At lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, ibig sabihin, yung Creator na lumikha ng lahat ng bagay, ibinaba niya yung kanyang sarili. He humbled Himself. Para maging kapantay niya yung creation, tayo. Maging kapantay niya yung tao. Para punished for our sins. Para kunin yung parusa na dapat para sa atin dahil kay Satanas sa kasalanan at pagkahiwalay sa Diyos. At ilagay sa kanyang sarili upang sa pamamagitan ng parusa na yon, ang galit ng Diyos ay matapos sa buhay ng tao. Diba? Dahil alam niya na hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang solusyonan yung iyong problema, siya yung gumawa ng paraan. At alam ng Diyos yung hirap na kanyang pagdadaanan. Kaya nga sinabi niya doon sa garden, nung siya ay nananalangin, take this cup of suffering from me. Hindi ibig sabihin na, wag mo na, ayoko ng pagdaanan ito, hindi ibig sabihin gano'n. Pero kung pwede lang na hindi niya maranasan yung sakit, diba? Pwede naman yun, diba? Kasi ngayon, na-invento na anong tawag doon? So, ikaw sana, amnesia. Anesthesia. Ayan. Na-invento na yung anesthesia. No, kahit pinapako ka, kahit na hinahampas ka, nakaganyan ka lang, diba? Kasi hindi mo nararamdaman. Pero alam ng Diyos kung gaano kaseryoso, alam ni Jesus kung gaano kaseryoso ang Diyos pagdating sa kasalanan. Nasabi sa Bible, nung time na nandoon si Jesus sa krus, hindi na siya makilala. Hindi na makita hindi na halos tawag dito. Hindi na halos yung mukha niya, makilala yung mukha niya. Bakit? Sa sobrang hirap na kanyang pinagdaanan bago siya nakarating sa krus. Tayo pa nga lang, kinagat na ng lamok. Oh my God! Dengue. Malaria. Di ba? Pero yung hirap na pinagdaanan niya ay hindi biro. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kinuha niya lahat ng yon, inilagay sa kanyang sarili. At siya ay namatay at inilibing. Yan. Tapos na. De, joke lang. Pero, sa lahat ng bagay na yon, sabi doon, akala ng mga tao ay, tawag dito, akala ng mga tao o yung mga nagpapako kay Jesus ay, tapos na, wala na tayong problema, tapos na yung problema natin. Namatay na si Jesus, inilibing na siya. So siguro yung mga tao na yan na naniniwala sa kanya ay makaka-move on na rin sila at babalik na rin sila sa mga dati nilang buhay. But, sabi doon, after 3 days, He rose again from the dead. And that is the greatest miracle na nangyari. Di ba? Maraming mga religious leader na nagsasabi na sila yung totoo. Pero sila ay namatay, nanatiling patay at nabulok, naging abo. Pero tanging si Jesus lang yung muling nabuhay. Bakit siya muling nabuhay? Para patunayan na totoo yung kanyang sinasabi. Na siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos, at sa pamamagitan niya, ang tao ay makakapunta sa Ama. Yun yung ibig sabihin nun. Bakit? Kasi kung hindi yun totoo, hindi siya bubuhayin ng Diyos. Di ba? Sinungaling ka. Bakit kita bubuhayin? Di ba? Pero dahil totoo yung claim niya, yung sinasabi niya, na siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos, at sa pamamagitan niya, tayo makakapunta sa Ama. Kaya 3 araw, ayon sa Biblia, na isinulat ng mga propeta, 1,000 years, 700 years before Jesus, after 3 days, siya ay muling nabuhay. So, crushing the head of Satan, washing away our sins, and showing us the way to meet God. So only through the love of God, we can truly love one another. So ngayon, na nakita natin, na-experience natin yung pag-ibig ng Diyos, tanging, pag naunawaan natin yun yung tanging paraan para mahalin natin yung isa't isa. Di ba? Sabi mo sa tabi mo, I love you. Ayan. So tanging doon lang natin kayang mahalin yung isa't isa. So meron silang mga failures, meron silang mga pagkakamali.
Di ba? Sometimes gusto natin silang tirisin. Di ba? Pero pag naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos, di ba? Makikita natin na ako rin pala ay ganun din. Pero ako ay pinatawad ng Diyos. So sabi niya dito, next, pangatlo, sabi niya, God's love is healing. So, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Yan. So, tayo ay nagkaroon ng spiritual healing. Yun yung pinaka-importante sa lahat, spiritual healing. Bakit? Kasi sabi ko nga doon kanina sa introduction, sino ba yung mga tao doon sa mundo? Ito yung mga tao na anak ni Satanas. Sila yung mga tao na nahiwalay sa Diyos. At sila yung mga tao na makasalanan. Pero nung time na si Jesus sumatay sa krus at tinanggap natin siya sa ating puso, tayo ay naging anak ng Diyos at tayo ay nagkaroon ng tinatawag na spiritual healing. Dati tayo ay anak ni Satanas, ngayon tayo ay anak ng Diyos. Di ba? At yung mga pagpapala na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak ay pwede nating i-enjoy. Tayo ay naging isang bagong nilalang. Di ba? Bagong nilalang. So, ang pinagkaiba ng bago doon sa luma na inayos lang, di ba? So, parang pinalitan lang yung pyesa. Ito maluwag yung tornilyo, sikipan lang natin konti. Ganyan. Diba? Yung pinagkaiba noon, yung pinalitan. Pinalitan talaga, di ba? So, halimbawa, ito, luma na to, pinalitan ko ng bago, di ba? So, ibig sabihin, yung luma nating pagkatao, tayo ay anak ng Diyos, inalis niya, tapos pinalitan niya ng bagong pagkatao. At yung pagkatao na yon ay tinatawag na anak ng Diyos. At ito ay posible only through Christ. At sabi niya dito, tayo ay nagkaroon ng mental healing. So dati yung mga kaisipan natin ay lahat patungkol sa mundo, pero ngayon, nakita natin yung kahalagahan ng Kingdom of God. Yung tao, hindi mo na lang siya basta nakikita na tao, di ba? Na nakakainis, pero siya ay naging tao na nangangailangan ng gospel. At dahil naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos, kaya mo ring ibahagi sa Kanya yung pag-ibig ng Diyos. Yan. So, at nakikita natin yung God's plan, yung plano ng Diyos. So, God's plan for us is to enjoy this gospel and to relay this gospel sa mga tao. At dahil dyan, once na naging peaceful na yung ating mind, hindi na tayo nag-aalala, kahit may mga hindi maganda yung sitwasyon nangyari sa atin, peaceful yung ating mind. So, ganun din yung ating physical. Sumusunod yung ating physical. Yan, sumusunod yung ating physical healing. So sabi nila yung cancer, ang pinakamataas na percentage ng mga tao na nagkakaroon ng cancer ay yung mga taong stress. Ibig sabihin, hindi healthy yung kanilang mentalidad. Diba? Stress sila sa lahat ng mga bagay. Diba? Pero once na, sabi ko kanina, nagkaroon tayo mental healing at nagkaroon tayo ng peace, susunod yung ating physical. Yan. So yung ating senior pastor na nakaraan, pinakita niya yung kanyang muscle. So at the age of 78 ba yun? Diba? So malakas pa siya. Bakit? Kasi na-enjoy niya yung gospel. At the age of 78, nakakarating siya sa iba't ibang bansa para i-devote yung kanyang buhay para mag-share ng salita ng Diyos. Di ba? Yun ay tinatawag na blessing. Di ba? Meron kang resources, meron kang strength para pumunta sa iba't ibang lugar para mag-share ng gospel. Ito ay tinatawag na blessing, pagpapala. So, physical healing. So, physical healing, ito yung tinatawag na filling of the Holy Spirit. Yung banal na Espiritu ay nanahan sa'yo. At hindi lang siya basta nanahan, kung hindi siya ay nagtatrabaho sa'yo at ginagabayan ka niya. Di ba? So, saan kanya gagabayan? To do the mission and evangelization. So, walang dahilan ng banal na Espiritu na manatili sa'yo o pumasok sa'yo kung hindi ka naman niya gagamitin or hindi ka gagamitin for mission and evangelization. So, ito yung ating maging heart palagi. Ito yung ating maging prayer
Palagi, Lord, fill me with the Holy Spirit para ako ay magamit for mission and evangelization. So, noong nakaraan, dumating yung mga Pakistani at isang buwan natin sila nakasama. At talagang hindi biro, di ba? Nakakapagod naman talaga. Di ba? Pero, kung nakita natin na ito ay mission, for the mission and evangelization, di ba? So, tayo ay, at hinayaan natin yung sarili natin na magamit for this mission. Di ba? So, it's a blessing. Di ba? Ito ay pagpapala. Diba? Kagaya ng mga teachers natin na ginamit for summer school, pagpapala yon. Totoo naman talaga nakakapagod. Totoo naman talaga minsan ay nakakatamad. Pero dahil nga tayo ay nakatanggap ng physical healing, diba? It's no longer I that who lives, diba, in me, but Christ, diba? So yon. Sabi niya dito, by His stripes we are healed. So hindi ibig sabihin yung sa sugat niya, diba? Kung hindi dahil doon sa kanyang suffering, doon sa naranasan niyang hirap, sabi doon sa number 2 kanina, tayo ay nakatanggap ng kagalingan. Ayan. So para sa ating conclusion, for our conclusion, sabi niya, God loves you. Mahal ka ng Diyos. Ayan. Pati ni brother. Pero mas sigit yung pag-ibig ng Diyos. Ayan. So, ano kailangan natin gawin? Enjoy this perfect love of God. So, paano natin ma-enjoy yung perfect love of God? It's through the Word of God. Diba? So, paano natin na-enjoy yung pag-ibig ng mga jowa natin? Binabasa natin yung text nila, tapos kinikilig-kilig tayong ganun. O kaya binabasa natin yung mga letters nila, tapos kinikilig-kilig tayong ganun. O, dapat ganun din. Pag binabasa natin yung Bible, meron din tayong kilig na nararamdaman. Diba? So, enjoying the perfect love of God. So, pangalawa, yan. Reflect on this perfect love of God. So, ano ibig sabihin ng reflect? So, ibig sabihin, kailangan ito ay maipakita natin. Diba? So, sabi nga, walang sisindi ng lampara tapos ilalagay sa ilalim ng kama. Diba? Pero ilalagay yun doon sa mataas na lugar para lahat ay mailawan. So, yung pag-ibig ng Diyos na naranasan natin, hayaan natin na makita ng lahat. Di ba? Mai-reflect sa lahat. Makita ng lahat. Yan. At si Joseph, hindi naman siya nag-evangelize. Hindi naman siya nagsabi na kay Pharaoh na tanggapin mo ang Diyos. Di ba? At ikaw ay maliligtas. Hindi naman ganon. Pero dahil sa kanyang buhay, sabi ng mga unbeliever sa kanya ni Potiphar, ng paraon, wala pa akong nakitang kagaya mo. Napuspos ng banal na Espiritu. Di ba? So, kaya ganun din kay Abraham. Ganun din sa mga kila Moses. Ganun din kay Daniel, kay Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi naman sila nag-evangelize, pero yung mga tao, yung mga unbeliever, pinuri nila yung Diyos dahil sa buhay na meron yung mga tao na yon, yung mga remnant na yon. At mahalaga ito kasi yung mga tao lagi nakatingin sa atin. Diba? At binabantayan nila yung ating mga galaw. At tayo, naiintindihan natin yung isa't isa kasi kilala natin yung isa't isa. Pero yung mga tao dun sa labas, hindi nila tayo maintindihan. Diba? So, we need to reflect the perfect love of God. Pangatlo, sabi niya, relay this perfect love of God. So, kailangan ibahagi din naman natin. Ayan. So, ito na yung time kung saan tayo pupunta sa field at mag-share tayo ng gospel. Or kahit yung katabi mo sa school, kasi magpapasok ka na naman ulit. Diba? Sabi nga doon sa mga post nila, nakita ko, sana totoo. Handa ka na ba maging banal? Ayan. Ayan. Handa ka na ba makarinig ang salita ng Diyos? Oh, hallelujah. Diba? Mamaya, hindi love of God yung ano mo. Baka hindi love of God. My love, yan. Ayan. So, yan. Let's enjoy the perfect love of God. At lagi mo tatandaan, God loves
you. Amen. Let's pray all together. Father in heaven, thank you so much for your love, Father, that you have showed to us through Jesus Christ. Allow us to enjoy this love, Father, and allow us to reflect and relay this love to all the people that we are going to meet. We give to you all the glory and honor. In the name of Jesus, we serve Christ. Amen.